Morning po sa ating lahat. Maulang umaga po. And before po tayo mag-proceed sa ating topic, mag-share din po ako ng aking mixing result. Again, I'm Coach Nida Maranon po and 48 years old from Cabuyao, Laguna. And I've been using the products po for around 8 years na po. And ginamit ko po ang products, ang program para mag-lose ng weight. Obvious naman po. So, ayan, after taking the products correctly, consistently, and seriously, I've lost a total of 20 incredible pounds po and 4 inches around my waist. And syempre, mas naging energetic, nawala yung mga discomforts. And nung naintindihan ko po yung value talaga ng proper nutrition and yung products natin, syempre, pinagamit ko din po yung family ko. And kaya nag-decide po ako na mag 50% or yung tinatawag nating supervisor level po. Kasi talagang madaming perks po pag naging supervisor ka, bukod dun sa buy one take one na talaga, and maraming mga trainings para sa mga supervisors, and of course dito din sa ating community, no, yung ating pag-Herbalife sa VNC, marami tayong learnings na matututunan, and hindi lang sa pag-Herbalife, hindi lang yung physical yung nababago sa atin, pati yung mentally, spiritually, and emotionally na babago talaga. So you will become the best version talaga ng sarili mo. Also, very confident tayong i-share yung products natin ng Herbalife kasi nakita nyo naman yung ano natin. Number one, kahit i-search nyo siya, number one nutrition in the world po tayo, and back up with science tayo and top doctors talaga. So, para maintindihan niyo po lalo yung products natin or yung kung gaano kaganda maging member or para maging supervisor, marami po tayong mga free trainings online and offline po. Attend lang po kayo, ask niyo po yung coach na nag-invite sa inyo, and especially mention ko na rin po yung ating spectacular na mangyayari po on January. So makikita niyo po yung bigger picture po ng Herbalife doon, kung gaano ka-amazing yung company, yung products natin, and yung makikita niyo pa po yung mga napakagagandang results na mag-share po sa atin ay yung mga top leaders, and of course mamimit niyo din po yung mga ibang mga top doctors doon. So ayun po, so much for my results. So let's proceed na po sa ating topic. 5 wellness habits to support your immune system by Marian Garce. Next, coach. Thank you for sharing my slide, Doc Rio. 5 wellness habits to support your immune system by Marian Garce, a registered dietitian po siya, member Dietetic Advisory Board, and Outer Nutrition Advisory Board. She has been a consultant for Herbalife Nutrition Mexico since 2014 pa po. Sabi niya, our human body is a fascinating machine, and so are its system and processes. So one of the back muna tayo, Doc. One of the most interesting in our body ay ang ating immune system, no? Kasi alam nito kung paano depensa ng ating katawan against disease and infection, which is true naman po talaga. So, ang kalagahan ng immune system sa ating overall well-being is pretty obvious, kaya kailangan po talaga nating pangalagaan. So, kung ano yung pinasok natin sa katawan natin, and kung paano natin pangalagaan yung ating sarili, really contributes to our well-being or yung ating health. So, ito lang po, remember, nutrition doesn't prevent illness but helps maintain a normal healthy body system. So, normal po 'yon na yung minsan masakit yung ulo natin, nagkakaroon tayong sipon or lagnat. Normal po 'yan. Hindi po ibig sabihin nun mahina na yung immune system. Hindi lang po nagpa-progress yung sakit mo pagka ganon. That's when your immune system mo na nag-work talaga. Yung iba kasi lumalala pa pag mahina yung immune system. Kasi ang nutrition din, hindi siya substitute sa medical care. Pero pag pinagsama yung nutrition and yung medical care, mas maganda yung magiging health natin talaga. So, for sure po yon. So, ito po yung share niya para mas lumakas pa yung immune system natin. Actually, nadinig niyo na to sa 7 pillars of good health, pero elaborate ko pa po, no? So, ito po, napakasimple pa lang po talaga nito, pero actually, minsan talagang nakakaligtaan natin. So, una po,
Next, Doc. Maintain a balanced diet. So, una, when it comes to relationship of immune system with nutrition, may mga ilang bagay tayo na dapat we keep in mind. Sa una, sabi, eat food rich in antioxidants. So, vitamins mainly, vitamin A, C, D, and E, minerals, and phytonutrients. Kailangan kasama talaga yun sa mga kinakain natin. So, sabi din, consume high-quality protein, whether from animal or plant sources. So yung mga kakainin natin, example nito, red meat, poultry, fish, lentils, grains, and tofu. So mas maganda tong iti-take natin ng mga high protein kasi mas busog tayo. So yung mga ano dyan, naka-program. So ito yung good source ng ating protein. So pag sa carbohydrates naman, pag namimili tayo ng carbohydrates, choose unrefined natural ones. These good carb sources include whole grains, beans, fruits, and vegetables. Kung saan ito ay mga talagang excellent sources ng fiber natin, vitamins and minerals, and phytonutrients. So, wag nyo din kalimutan yung importante na mag-consume din tayo ng beneficial fats or yung tinatawag nating omega-3 fatty acids. Kasi si omega-3 pala, siya yung nagpapalakas ng positive function ng different cells that comprise the immune system. So, yun pala yun. Kaya napakaganda na mag-take tayo ng omega-3. And isa pa, dinagdag ni Miss Marian ay yung avocado. So, another good source talaga to ng unsaturated fats or good fat. Kasi ang good fat may also support brain function. So, napakaganda po. So, try po natin na talagang i-include yung mga good fats or itong avocado dun sa mga kinakain natin sa ating diet. So, pwede nating ilagay dun sa ating mga shake, dun sa smoothie shake natin or yung pwede natin gawing avocado toast or yung instead ng mayonnaise yung ilagay natin sa ating mga salad. Try nyo pong i-replace ng avocado. Napakasarap po. I-try nyo para talagang mas healthy, mas makuha nyo po yung good fat. So, then number 2, wash your hands correctly. So, correctly po. Sa talagang naguhugas tayo ng mga kamay, no? Kaya lang, dapat correctly nga lang. Kasi according to the Centers for Disease Control and Prevention, washing your hands talagang kaya niyang alisin yung mga virus na nakuha natin. And nakakatulong to para ma-avoid na mahawa tayo or makahawa tayo ng mga diseases. So, yun. So, paanong gagawin? So, nakita niyo naman dyan, may picture, no? So, wash your hands for at least 30 to 40 seconds. Sabi nga, yung happy birthday, dapat tapusin mo daw yon. Then, make sure to follow all the steps. Wet, then lalagyan mo ng soap, yung then rub mo, scrub, rinse talaga, and talagang patutuyuin. So, wash your hands, hindi lang hands, dapat palms, nails, wrist, and even yung forearms natin, isasama nyo talaga sa paghuhugas ng kamay. So, after washing your hands, apply hydrating cream and paraben-free products to take care naman sa ating skin. So, very safe, no? Meron naman tayong mga products na ganyan available. Then, number 3, rest effectively. Next, Doc. Rest effectively. Ito, pinaka-importante talaga to. Kaya lang, medyo guilty ako dito. So, pakitype po sa ating chat box kung ilang oras kayo natutulog para makita natin kung guilty din kayo. Kailangan kasi talagang meron tayong sapat and healthy sleep. Kaya lang ito, nagva-vary to ng mga age. So, meron tayo ditong age group, no? Doon yung recommended hours of sleep per day. So, makikita nyo dyan. Susundin nyo lang dyan. Kaya lang, dapat daw, yung mga adults, kailangan 7 hours of sleep talaga per day. Then, improving your sleep hygiene habits can help you obtain a better quality rest, which will help you restore any metabolic damage. And kaya, maintain talaga natin yung balance or meron talaga tayong sapat na tulog. So, ano ba yung sleep hygiene habits natin? So, i-improve daw natin yon sabi, no? So, kailangan, halimbawa, dapat consistent kayong natutulog ng 10 or yun yung best kasi or 9
natutulog na kayo para talagang masanay yung katawan nyo na ganung oras kayo natutulog. And make sure na yung bedroom nyo naman, quiet, dark, relaxing, and yung comfortable yung temperature, hindi yung masyadong mainit, yung malamig-lamig naman siya para talagang masarap yung tulog nyo. Tapos, alisin nyo na yung mga electronic devices nyo, katulad ng TV, yung mga phones, yung mga computers nyo, from the bedroom na kung talagang mas maganda, nasa labas yun, no? Para talagang pagpasok mo sa kwarto mo, talagang makakatulog ka na. So, avoid din yung mga large meals or taking alcohol before tayo mag-sleep. Kasi talaga mas bloated tayo or parang hindi agad makakatulog pag gano'n. And hindi din maganda na talagang matulog after mong kumain. So, much better kung talagang hindi maiiwasan na talagang nagugutom kayo. Make sure na meron kayong makapag-shake kayo. Kasi yung shake natin, pwede yung agad itulog yon. So, and mas maganda na pala may exercise tayo. It's either sa umaga or depende sa mood nyo. Wag lang yung papatulog na talaga. Kasi talagang mas maganda yung magiging tulog natin pag may exercise tayo. Then yung metabolic damage yung binabanggit niya. Kasi minsan pag kulang tayo sa tulog, parang hirap mag-lose ng weight. Kasi nga na-damage na yung metabolic na yung ano natin, yung system ng katawan natin. So, mas maganda na i-try nyo ayusin kung yun lang kung yun lang ang problem nyo, ayusin nyo yung sleep nyo para mas maganda yung maging result nyo kung naglo-lose kayo kung nagtitry kayo mag-lose ng weight. Then, of course, exercise regularly kasi research has shown the positive impact ng exercise on the immune response. So, ayan, makikita nyo. Exercise can improve defense activity and metabolic health, no? So, ito sa ating VNC, may free workout exercise. May free exercise tayo. So, kung nahihirapan talaga kayong mag-lose ng weight and magagawa nyo itong 20% exercise, malaking epekto sa magiging result din ninyo. So, kasi sabi, yung regular exercise can reduce the risk of developing obesity and the metabolic complication. Yung mga sakit na pag mataba kayo, including yung may mga lumalabas, including yung non-alcoholic fatty liver disease and yung type 2 diabetes pagka tayo ay medyo talagang obese. So people who engage in moderate exercise training have a lower risk for illness. So mas madalang sila magkasakit. Kasi sabi pala, physical activity may help flush bacteria out of the lungs and airways. This may reduce your chance of getting a cold, flu, or other illness. So napakaganda. Ang daming reminders no na talagang benefit ng exercise sa atin. Exercise can also have an anti-inflammatory impact, and also regular exercise improves immune regulation even as the body ages. So makikita nyo dito na kahit yung mga nag-age na, may edad na talaga, nakapag-exercise sila. So, hindi hadlang na sasabihin na matanda na kaya hindi nag-exercise. No, much better na mag-exercise tayo pag nag-age tayo para talagang pabata tayo or mas maging malakas yung immune system natin. So, doing physical activity for at least 30 minutes 5 times a week is a sound recommendation for adults to maintain a healthy lifestyle. Pero syempre, yun sa mga adults, no, reminders din na talagang yung mga low impact or yung mga exercise walking, yung hindi talaga high intensity yung mga gagawin nila. Depende na rin kung talagang sanay yung katawan nila. So, yung number 5 natin, next, drink enough water. So, napakadali. Sabi nga ni Ma'am Cecil kanina, no, na libre ang water dito sa atin, unlike sa ibang bansa. Kasi good hydration is essential para ma-maintain yung balance ng minerals and fluids that our immune and respiratory system need to work properly. Then yung water, binubuo yung katawan natin, no, 70% nun. So, talagang napaka-importante na we keep our body hydrated, no? So, it's important for nutrient absorption. So, yun nga, tumutulong siya para talagang yung mga nutrients na pumapasok sa katawan natin, talagang ma-absorb niya. Yung mga shake na tinitake natin, yung mga supplements na tinitake natin, ma-absorb niya pag okay yung water. Kasi minsan, pag yun lang yung kulang mo, parang kulang ka sa water. Kasi itatanong naman yun ng coach ninyo na
or kaya pagtapak nyo sa timbangan, yun yung kulang sa inyo. So, medyo hindi maganda talaga yung magiging result. Unlike sa maganda yung water intake nyo. So, ayan. Water is a key component of lymphatic fluid which contains specialized white blood cells na tinatawag itong lymphocytes that help the body fight infection. So, talagang ang laki ng tulong ng water natin. And it helps maintain a healthy mucous membrane which protects the areas inside your body that are exposed to air, nostrils, mouth, and throat. So, yun pa rin pala yun, yung water pa rin yung nakakatulong, no? Para talagang yung ating mouth, yung air, nostril, yung na-expose sa air ay mas okay. So, kung hirap naman kayong mag-take ng water, so ayan yung mga recommendations kung paano. So, start your day with a glass of water. Talagang pagising natin, 2 glasses of water. Kung kaya niya, wag lang yung 700 ml pataas. Or dapat meron siyang palugit na pag-inom para sa kidneys naman natin, para protected. So, pero magbabaris din to kasi minsan may mga problem tayo sa kidney or talagang meron tayong limit. So, you ask your doctor about dun sa limit naman ng water nyo. Ito ay para sa mga normal po yung sinasabi ko. Then, have a pitcher of water at your desk. So, para hindi nyo makalimutan talagang make sure na yung desk nyo meron na talagang 1 liters to 2 liters para talagang alam nyo kung ilan yung naubos nyo na talagang na-consume nyo the whole day. Unlike sa mga pag-glass-glass lang tayo, kasi medyo nakakalimutan natin yon. So, then set reminders kung talagang very busy ka, hindi mo mapapansin yon. So set reminders to drink water. So, i-alarm mo na yan. Then kung talagang medyo mahirap kang uminom ng water kasi walang lasa, then add in fruits or herbs so to amp up the taste. So pwede nyo gamitin yung aloe natin. Napakasarap. Marami tayong flavors ng aloe natin. No? Ilagay nyo lang or dagdagan nyo pa ng tea para mas masarap. So, the immune system plays a key role talaga in keeping your body in balance and well or healthy. So, taking good care of it will go a long way. So, ayun, next, Doc. So, we're very happy kasi talagang dito sa Herbalife talagang nandyan, naka-ready na. Ito nga ang ating 3-step healthy breakfast, no? Talagang yung ating mga top doctors and scientists talagang nag-formulate sila para ah, para hindi na tayo mahirapan. Nutrient dense siya. So sa umaga pa lang, loaded na tayo ng nutrients. So hindi na tayo mahihirapan. Madali siyang timplahin, hindi ka na mahihirapang magluto ng kung ano-ano pa. So ayan, narinig niyo naman kanina kung ano yung mga benefits ng ating healthy breakfast. Talagang makakalakas siya ng ating immune system or ng ating health. So, life is not perfect, so hindi naman natin talaga nakakain. Ito kasi umaga lang and kakain ka pa rin ng normal. So, the rest of the rest of the day, the whole day na mangyayari. So, we go for supplementation kung talagang hindi natin nakakain yung mga kailangan pa natin para ma-maintain po yung ating strong immune system. So, we have this immune system pack sa ating mga ilan lang po ito. Ilan lang po ito. So, i-mention ko po itong vitamins and minerals which is yung F2 natin. Maganda po itong partner sa ating F1 shake if you're trying to lose weight kasi pagka po tayo nag-lose weight or nasa program po natin, talagang maraming discomforts, no? Or nasa stress yung katawan mo kasi hindi siya sanay na yung kinakain mo before ay hindi mo nakakain ngayon. So, your body is under stress. So, try this. Napakaganda po nito para ma-eliminate po niya yung mga discomforts na nararamdaman nyo. And of course, maganda siya sa skin, sa ating hair. So, eto po, loaded ng nutrients din ito. So, make sure po na
kasama to sa inyong mga supplement. Favorite po to ng mga nag-Herbalife. And of course, yung ating berries, it's made of berry, cranberry, bilberry, and blueberry. These berries protects us from infection po. And our urinary tract system, also it has flavonoids, which is very powerful po antioxidant that helps minimize the damage of free radicals. So kung tayo po ay very busy or laging nasa labas, no, exposed tayo sa pollution, best po itong triple berry sa atin. Then, itong cell complex, favorite po to ng lahat. Favorite po to namin. Bukod sa pampabata po ito, cell complex po ay sumusuporta para ma-absorb po yung ating mga ma-absorb po yung mga micronutrients kasi siya po yung dadala ng mga vitamins and minerals sa bawat cells ng katawan natin. So mas magiging effective din po yung mga tinitake natin na mga vitamins and minerals. And of course, yung probiotic po natin, it's our gut's best friend po. So ito yung 1 billion, meron po itong 1 billion good bacteria and it promotes the growth of friendly bacteria. Then, para po magkaroon din tayo ng proper digestion, nakakatulong po siya. And of course, nakakapag-improve po din siya para ma-absorb yung mga nutrients and naiayos po yung regular na pagdumi natin. So kung hirap kayong yung sa bowel movement nyo po, you can take this probiotic. Napakaganda po nito. Gina-guarantee ko na po sa inyo. And talagang nakakatulong to para lumakas yung immune system. Hindi po siya katulad ng mga available sa market. So ito pong probiotic natin, pwede po siyang ilagay sa lahat. Pwede mainit, malamig, so kung saan nyo, kung gusto nyo ilagay sa soup nyo, sa mga kinakain nyo, pwede po siya. So I hope malaki pong tulong na na-share ko sa inyo. Thank you po and mas alagaan po natin yung immune system natin, lalo na po ngayon maulan. So back to you, Coach Jane.